Labis na naapektuhan ng bagyong Yolanda ang mga taga-Eastern Samar na umaasa sa puno ng nyog para sa kanilang kabuhayan. Mula sa bayan ng Borongan sa Eastern Samar, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mike, alam mo, sa tindi ng pinsalang dulot nga ng bagyong Yolanda dito sa Eastern Samar, mahihirapan o hindi raw alam ng mga apektadong residente kung paano muling babangon. Kahit tuloy-tuloy pa raw ang isinasagawang clearing operations, ayon mismo sa mga otoridad dito, matatagalan pa raw ang pagsasaayos sa mga apektadong lugar. Pilit isinasalba ng magkokoprang ito sa Barangay Batang Hernani, Eastern Samar, ang mga nyog na nabagsakan mula sa mga binagyong puno. Ito lang daw kasi ang inaasahan ng kanyang pamilya. Kabuhayan na sa isang iglap, winasak ng bagyong Yolanda. Wala na talaga. Kulang na yan sa pambili ng bigas. Dati raw malilim ang lugar na ito sa dami ng puno ng nyog na nakatanim dito. Pero matapos ang bagyo, tagos ang sikat ng araw dahil wala na halos natira. Sa bahagang ito lang daw, mahigit 100 puno ng nyog ang nabuwal. Ang masaklap, pati mga 3 taong gulang pa lang ng mga puno nasira rin. Mahigit 10 taon bago pa kinabangan yan, naabutin pa nga ng mga 15 ganyan. Wala na ngang kabuhayan, wala pang tirahan ang mga sinalanta ni Yolanda. Kaya minamadali na ang mga bunkhouse na siyang magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga binagyo. Kasya sa temporary shelter na ito ang 25 pamilya na titira sa bawat kwarto. Pag nagbagyo siguro, lilipat talilikas talaga. Gawa ito sa coco lumber na galing sa mga nabuwal na puno. Plywood ang dingding at yero ang bubong. Meron ding CR. Masaya ako dahil magkakaroon kami ng tirahan. Pero kinontra ito ng ilang mayor. 2 bangkay naman ang nakita kanina sa kasagsagan ng clearing operation sa Barangay Batang kung saan 12 na ang kumpirmadong patay at 15 pa ang nawawala. Personal namang ibinalita ni Eastern Samar Representative Ben Ibardone ang magandang balita sa kanyang mga kababayan sa isang pulong kanina. The President approved the quick rehabilitation and reconstruction program. And he agreed to release the amount of 38.9 billion. Samantala, wala pa rin kuryente sa buong Eastern Samar, gayon din sa iba pang bayan sa Samar. Pero bumabalik na sa normal ang pamumuhay sa Borongan City. May mga nabukas na ang establishmento. Problema pa rin ang komunikasyon sa lugar. Kaya karamihan sa mga taga-Borongan at ilang kalapit na bayan nagsasadya pa sa lugar malapit sa simbahan kung saan paminsan-minsan nagkakasignal. Ang lolang ito, mahigit 1 oras na kaninang nagdadial para sana makontak ang mga kaanak sa Maynila at sa iba pang bansa. Wala pa rin ho talaga sila. Wala. Mike, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tulong pa rin dito. Una na nga riyan ang mga relief goods pero panawagan ho ng mga residente rito kung maaari daw sana, bigyan din po sila ng tulong gaya na lamang ng mga construction materials para makapag-umpisa na rin po sila sa sarili nilang buhay na may sariling tirahan. Mike? Maraming salamat Marisol Abduraman.